Matapos yung gawin ni Sed, unti-unti nang naglalaho ang katawan ng demonyo na para bang isang usok na napakaitim. At dahil doon, nagawa niyang talunin ang demonyong kanyang nakatunggali sa kanyang pagsubok. Nabaling naman agad ang kanyang atensyon nang magwika ang punong maestro ng Magaling! Magaling, iyo! Pinahanga mo ako. Isa kang ang tunay na alagad ng kabutihan. Kahit nasa kadiliman ng galing ang iyong abilidad na tangan. At sa ngayon ay tuluyan nang naubos ang wisyo ng demonyong yon. Dahil sa tuluyan na yung namatay. Wika ng punong maestro paglapit niya kay Sed. Agad namang sumingit si Joselito ng salita sa mga ito. Iho, alam mo ba, habang pinagmamasdan kitang lumalaban, nakikita ko mula sa iyo ang isang kaibigan ko na minsan ko nang nakasama sa maraming pagkikipaglaban, ang iyong ama. Singit na wika naman ni Joselito paglapit niya din kay Sed. Agad din naman siyang binati noon ni Jacob ng nakangiti dahil sa nagawa niyang lampasan ang pagsubok na yon. Ayon kasi kay Jacob, marami nang sumalang sa pagsubok na yon. Mga antingero ang iba at ang iba ay mga kagaya niya ring aswang na gustong magbago. Ngunit sa kasawiang palad ay nabigo ang mga yun na lampasan ang pagsubok na yon ng punong maestro. At nagiging pagkain lamang ang mga kaluluwa ng mga ito para sa demonyo. At tanging si Sed pa lang ang nakagawa ng bagay na yun. Kaya naman, labis na lamang ang paghanga sa kanya ng mga antingerong naroon sa lugar na nanood sa kanyang laban. Ilang minuto pa ang lumipas, hinawakan naman si Sed ni Ginoong Mirno at sinabing lumuhod sa kanyang harapan at simulan na nito ang pagbasbas kay Sed. Masayang masaya naman nun si Jacob para sa kanyang kaibigan. Itinapat ni Ginoong Mirno ang kanyang palad sa ulunan ni Sed habang hawak-hawak ang isang libreta na naglalaman ng mga salita ng Panginoon. Sa ngalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw, iyo, ay aking binabasbasan upang linisin ang iyong kaluluwa at kalooban. Naway gabayan ka ng puong may kapal at sana huwag mo siyang bibiguin bilang kanyang tagapaglingkod. Halos tumagal ng ilang oras ang ginawang pagbasbas kay Sed ng punong maestro. Halos inabutan na sila noon ng init ng araw sa tuktok ng burol. At pagkatapos pa ng mga salitang binitiwan ng punong maestro, nagbitaw rin ito ng mga orasyon bilang parte ng pagbasbas nito kay Sed. At pagkatapos nun, pinanatili naman si Sed nun ng punong maestro sa tuktok ng burol. Habang ito ay nakaluhod, magkadikit ang mga palad at nakapikit. Ginawa yun ni Sed hanggang sa abutin na siya ng buong araw sa tuktok ng burol, alinsunod sa utos ng punong maestro. Ginawa niya ang mga bagay na yun upang manalangin sa Panginoon at upang mas mapagtibay pa niya ang ugnayan sa Diyos Amang may kapangyarihan. Pagsapit ng kinahapunan, pinuntahan siya ni Jacob sa tuktok ng burol upang sunduin at sabihin na tapos na ang araw ng pagbasbas kay Jacob. Nang makalapit na si Jacob kay Sed, agad din naman itong tumayo sa kanyang kinaluluhuran. Bakas na bakas ni Jacob mula kay Sed ang labis na pagkagutom at pagod dahil maghapon itong nakabilad sa araw nang hindi pa kumakain. Pero ganun pa man, labis-labis naman ang sayang kanyang naramdaman para sa kanyang kaibigan. Dahil sa nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng may lalang ng lahat. Masaya niya itong binati sa kanyang tagumpay na natamasa. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap, kaagad na din silang bumaba ng burol na yon
at agad na nagtungo sa kubo ng punong maestro. Pagdating nila dito, laking gulat naman ni Sed dahil sa maraming pagkain na ang nakahain sa lamesa. Kaya naman di na mapigilan ang matakam sa mga pagkain yun, dala ng kanyang gutom na nararamdaman. Sige, iho, kumain ka. Para sa iyo ang lahat ng yan. Alam kong gutom ka dahil maghapon kang walang kain. Wika ng punong maestro. Dala naman ng pagkagutom, kaagad naman niyang nilantakan ang pagkain na nasa hapagkainan. Pero bago yun, nagpasalamat muna siya sa itaas. Kayo ho, punong maestro. Pre, Ginoong Joselito. Mga Ginoo, kain na rin po kayo. Mas masaya pong kumain kapag marami at sabay-sabay tayo. Wika ni Sed sa kanyang mga kasama. At dahil doon, masaya na lang sinaluhan si Sed sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng kanilang pagkain ng hapunan, meron silang pinag-uusapang mga bagay-bagay na kanila munang gagawin bago sila magtungo sa lugar na kanilang pupuntahan ni Jacob. Pinag-uusapan nila noon ang mga namamayagpag na kulto sa kabilang ibayo ng isla ng Guimaras. Ayon sa punong maestro at sa mga iilang mga kasama nito, kabilang na sina Joselito at ang kambal. Nalubhang makapangyarihan ang mga kultong yun dahil sa naninilbihan sila sa isang dyablo na may kakayahang bigyan ng nag-uumapaw daw na yaman ang isang taong natitipuhan nito. At ginagamit naman ng mga kultong yun ang pera upang akitin ang mga taong naghahangad ng yaman. Ginagawa nila ang mga pamamaraang yun upang makapambiktima sila ng mga tao na kanila namang inaalay sa kanilang Panginoong pinagsisilbihan. May tangan din ang mga yun na malalalim na karunungan na siya namang nagpapahirap sa kung sino man ang nagtatangkang kalabanin ang mga ito. At kahit sila noon ay aminado na nahihirapan silang puksain ang mga ito dahil sa dilang nagmula ang mga kaalaman ng mga ito sa dyablo. May mga kasangga din umano ang mga yun na mga itim na mga engkanto. At ang pinakapinuno naman ng mga kultong yun ay nagtatangan ng trispikong dignum na labis na mapanganib, lalo na at nasa panig ng kaliwa ang nagtatangan nito. Dagdag pa ng punong maestro, ang trispikong dignum ay may kakayahang bigyan ng di pangkaraniwang abilidad ang nagtatangan nito. Matinding kabal ang maibibigay nito. Di rin tinatablan ng bala ang may tangan nun. Subalit ang mga abilidad na yon ay may kaakibat din na mga dasal o orasyon. Kaya din nitong bigyan ng pambihirang lakas ang may tangan nito, maging ang pisikal o espiritual. Matapos namang magkwento ng matanda, kaagad namang napatanong si Sed ukol sa kung ano ang ibig sabihin ng punong maestro. Dahil alam niya sa sarili niya, may ibig sabihin ito kung bakit niya ito sinasabi habang nandoon sa kanilang lugar. Nais ko sanang wakasan ang pag-iral ng kultong yon dahil sa marami na itong nabibiktima at lubhanang nakakaperwisyo sa mga pamilya na taong binibiktima ng mga ito. Wala kasing pinipili ang mga yun Maging bata man o matanda ay kanilang kinukuha upang ialay. Tugon na wika ng punong maestro kay Sed. Kung ganun ho ba, may magagawa ho ba tayo upang pigilan ang mga yon sa kanilang mga ginagawang pamimirwisyo? Balik na tugon naman dito ni Sed. Meron, iho. Kung talagang buo ang dedikasyon mong makalingkod sa Panginoon, ay meron tayong magagawa. Tugon naman ng kanyang punong maestro.
Inilahad ng punong maestro ang plano na kanyang naisip upang mapasok ang kuta ng mga kultong yon. Magpapanggap si Sed na kasapi ng mga yon upang malaman nila ang bawat sulok ng kuta ng mga kulto. Aalamin din nila ang bawat pasukan at labasan sa lugar upang sa kahit papano kung malagay man sila sa alanganin ay alam nila kung saan sila dadaan kung sakaling mapasok na sila sa lungga ng mga ito. Wala naman noong nagawa si Sed kundi ang sumang-ayon sa nais ng mga kasama niya dahil sa tanging yun lamang ang magagawa niya upang makatulong sa mga ito at upang mas mapatunayan pa niya ang kanyang sarili sa mga yun. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, agad na din naman sila noong nagpahinga. Pero bago pa man makapasok si Sed noon sa kanyang silid, tinawag naman siya ni Jacob upang kausapin. Pre, sigurado ka na ba sa iyong gagawin? Masyadong delikado yon, pre. Wika ni Jacob kay Sed paglapit sa kanya nito. Ito lang ang tanging magagawa ko, pre, upang makatulong sa inyo. Alam kong magtatagumpay tayo. Dahil di lang naman ako ang tutungo sa lugar na yon. Dahil kasama ko kayong lahat sa misyong ito. Nang marinig naman ni Jacob ang mga sinabi ni Sed, wala naman na siyang nasabi, kundi ang palalahanan itong mag-ingat sa kanilang gagawing misyon. Pinagplanuhan nila noon na sa susunod na linggo nila tutunguhin ang lugar kung saan namumugad ang mga kultong iyon. Matapos ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan naman nilang magkakaibigan na matulog na dahil sa lumalalim na ang gabi. Pagpasok nila ng silid ni Sed, agad din naman sila noong nahiga at kaagaran ding nakatulog. Kinaumagahan, maaga pa sila noong nagising. Agad din naman sila noong nagtimpla ng kape upang mainitan ang kanilang mga sikmura. Bawat araw na dumaan, maigi naman silang naghahanda para sa misyong kanilang gagawin. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang nakatakdang araw ng kanilang pagtungo sa ibayong baryo ng Guimaras. Nasa 10 sila noong magkakasama, kabilang na si Jacob, Ginoong Mirno, si Joselito at iba pang mga antingero na naroon sa lugar. At syempre, si Sed na magsisilbing mata nila sa loob ng kuta ng mga kulto. Makalipas ang mahabang paglalakbay, nakarating na sila sa isang baryo na abala ang mga tao sa paggawa ng mga bakod sa kanilang mga bahay. Mga bandang hapon na nang narating nila ang baryong iyon. Kaya't habang naglalakad silang magkakasama sa gitna ng baryo, halos lahat ng mga tao ay pinagtitinginan sila. Nang mga sandali naman na ito, ay nagpanggap sila bilang mga normal na mga tao upang di sila masyadong paghinalaan ng mga nakakakita sa kanila. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa merong isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila at kaagad silang kinausap nito. Mga kaibigan, anong sadya nyo sa aming lugar? At napadpad kayo sa aming baryo? Bungad na wika ng matanda paglapit nito sa kanila. Bilang matanda sa kanilang grupo, si Ginoong Mirno ang tumugon sa tanong nito. Wala namang kaibigan. Napadaan lang kami. Pero kung maaari sana ay dito kami magpalipas ng gabi sa iyong baryo. Sagot nito sa tanong ng lalaki. Kailangan lang namin ng matutuluyan habang di pa sisikat ng umaga. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ni Ginoong Mirno, kaagad naman silang inaya nito at itinuro ang isang kamalig na kanyang pagmamay-ari at dun sila nito pinatuloy. Laking pasasalamat naman nila dito
kasi kahit papano ay di sila nito tinanggihan sa kanilang nais. Agad din naman silang pumasok sa kamalig upang makapagpahinga. Ayon din kasi sa matanda na delikado ang maabutan sila ng mga nakatalukbong na grupo. Dahil sa kinukuha ng mga yun ang bawat tao na naaabutan nila sa daan, at kung wala naman silang maabutan sa daan, wala silang ibang ginagawa kundi ang kumatok sa bawat bahay ng kanilang nadaraanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikinig sa mga kwento ng matanda dito nila napag-alaman na malapit lang sa baryong yun ang pinagkukutaan ng mga kulto. Ayon sa matanda na nasa isang yungib na gawa ng tao, nagkukuta ang mga ito. Napapaligiran yon ng sisitaasang mga puno at ang bawat paligid ng yungib na yon ay napapaligiran ng mga damong baging na nagsisilbing pangkubli sa yungib. Matapos makapagkwento ng matanda, agad na din itong nagpaalam sa kanila na uuwi na. Pero bago ito umalis, pinaalalahanan sila nito na isaradong maigi ang bawat pasukan sa kamalig upang sa ganon ay maging ligtas silang lahat kung sakaling mang-aatake ang mga grupo ng kulto sa gabing iyon. Sa pagpapatuloy ng oras, wala namang kakaibang nangyari sa paligid. Maliban na lang sa mga huni ng mga hindi malamang nilalang. Hanggang sa sumapit ang kinaumagahan, sa paggising nila, agad na bumungad sa kanila ang may-ari ng kamalig. Oh, mga kaibigan, maayos bang naging pamamahinga nyo? Bungad na tanong sa kanila ng matanda. Ayos lang naman ho, Manong. Sa katunayan nga ho napasarap ang tulog namin kagabi. Presko ho kasi at malamig ang hangin na pumapasok dito sa kamalig nyo. Tugon naman ni Jacob matapos nitong marinig ang tanong ng matandang may-ari ng kamalig. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap ang isang digmaan na magdudulot ng matinding pinsala kay Sed. At ang digmaang ito ay magiging hudyat ng tuluyang pagkaubos ng grupo ng kulto sa isla ng Gimaras. Habang nananatili pang sumisikat ang haring araw ng araw na yon, maigi naman nilang kinakausap ang may-ari ng kamalig upang tanungin pa ito para sa mga karagdagang pang mga impormasyon na alam nito tungkol sa grupo ng kultong nananahan di kalayuan sa baryong iyon. Pinaalalahanan naman nila ito at mariin nilang sinabi na wag nitong ipagsasabi ang kanilang pakay sa grupo ng mga kulto upang sa ganun ay di sila mabulilyaso sa kanilang mga plano. Sinabi na kasi nila sa matanda ang kanilang pakay, kaya sila napadpad sa baryong iyon. Yun nga ay para lipulin ng tuluyan ang grupo ng mga kultong nananatili sa kanilang lugar. Agad din namang isinalaysay ng matanda ang kanyang mga nalalaman. Ayon sa matanda, na mas mabuting abangan na lang nila ang paglabas ng mga yun sa kanilang kuta dahil sa masyadong delikado kung susugurin nila ang kagubatan kung saan naroon ang lungga ng mga kulto. Dahil sa marami din ang mga yon ng alipores na mga nilalang, kabilang na ang mga inkantong itim at mga aswang. Dagdag pa ng matanda na lumalabas ng lungga ang mga yon sa tuwing sasapit ang araw ng Biyernes. Yun ang araw ng kanilang pangbibiktima sa mga tao upang gawing alay. Nang marinig nila ang mga isinalaysay ng matanda, minabuti nila na sundin ang payo nito. At doon nga ay hinintay nila ang pagsapit ng araw ng Biyernes kung saan aktibo ang kanilang mga kalaban sa pangunguha ng mga tao
upang ialay sa diablong kanilang Panginoon. Habang di pa sumasapit ang Biyernes, tumutulong naman sila sa may-ari ng kamalig sa mga gawaing bahay at trabaho nito upang sa ganon ay di masabing umaasa lang sila dito. Subalit ayon sa matanda, naayos lang kahit di sila tumulong dito dahil sa sila ay itinuturing niyang mga panauhin. Subalit ganun pa man, ipinagpatuloy lang nila ang pagtulong dito upang sa ganun ay makabawi man lang sila sa pagtira nila doon. Sa paglipas ng mga araw, sumapit na ang araw na kanilang hinihintay. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, umaga pa lang, maigi na silang nakikiramdam sa paligid. Nagkukunwari silang naglalakad lang sa paligid ng baryo upang mamatyagan nila ang bawat bahagi at sulok ng baryo. Wala naman silang nakikita noong kahina-hinala na mga kaganapan. Maliban na lang sa nalalanghap nilang simoy ng hangin na may sumasamang di pangkaraniwang baho. Mga kasama, maging mapagmasid kayo. Mukhang kahit araw ay gumagalo ang mga demonyo dito. Wika ni Ginoong Mirno. Nang marinig naman nila ang sinabi ng maestro, maigi naman nila noong pinagmasdan ang paligid. Panay naman ang pagpapalipad hangin nila noon upang tukuyin ang pinagmumulan ng di kaaya-ayang amoy dahil sa alam nila sa kanilang mga sarili na aswang lang ang may kakayahan ng magdala ng ganoong klasing baho. At sa pagsapit ng hapon, bigo naman silang matukoy ang pinagmumulan ng mabahong amoy ng mga aswang dahil sa magagaling magtago ang mga ito. Sa pagkagat ng takip silim, dito na sila nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Nakakasipat na rin sila noon ng grupo ng mga nakatalukbong na mga tao na siya namang mabilis na nagsikalat sa paligid ng baryo. Nanatili lang naman sila noon sa loob ng kamalig habang pinagmamasdan kung ano ang nangyayari sa labas. Nakita nila na isa-isang kinakatok ng mga yun ang bawat bahay sa baryo. At nakita din nila ang pagtakip ng mga yun sa isang lalaki na pasuray-suray sa daanan na pakiwari nila ay lasing ang taong yun. Nang masipat nila ang paglapit sa kamalig ng isang taong nakatalukbong, ay nagtinginan naman silang lahat at pinatay nila ang gaserang nagsisilbing ilaw nila dito. Nang sandaling ito ay bumulong ang punong maestro kay Zednang. Iya, gawin mo na ang ating plano. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin, iyo. Labasin mo ang taong papalapit na dito at paslangin mo nang walang kahit anong ingay ang malilikha mo. Kunin mo ang lahat ng kasuotan nito at iyong isuot sa iyong katawan. At sa muling pagbalik ng mga kasamahan niyan sa lungga nila, ayun na ang hudyat ng pagpasok mo sa kuta nila bilang membro ng kulto. At yun na rin ang pag-uumpisa ng ating gagawing pagsalakay. Galingan mo, iho. Sige na. Wika ng pabulong ng punong maestro kay Sed. Nang marinig ni Sed ang mga sinabi nito, tumangutangulang naman ito bilang pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon sa plano ng punong maestro. Ilang sandali pa, narinig na nilang may kumakatok sa pintuan ng kamalig. Marahan namang nilapitan ni Sed ang pinto upang ito ay buksan. Ngunit sa mga sandaling ito ay nakahanda na si Sed. Dahil pag nabuksan niya na ang pinto, ay agad niyang papatayin ang kumakatok na kasapi ng kulto. At sa pagbukas niya ng pintuan,
Ganun na nga ang nangyari. Bumungad sa kanya ang isang lalaking may mahabang kasuotan at meron itong talukbong. Mabilis siyang kumilos noon at kaagad niya itong nahawakan at mabilis na itinarak ang kanyang mahahabang kuko sa liig nito. Di na nakapalag pa ang lalaking yun dahil sa bilis ng bawat pangyayari. Kaagad na binawian ng buhay ang lalaking yun. Habang ginagawa naman niya yun, ay palingalinga pa siya sa paligid. Baka kasi may makakita sa kanya na mga kasamahan nito. Nang mapagtanto niyang wala nang nakapansin sa kanyang ginawa, maliban sa mga kasama niya sa kamalig, mabilis niyang hinubad ang mga kasuotan ng lalaki at siya na ang nagsuot nito. Matapos niya yung gawin, ay muli siyang sumulyap sa kanyang mga kasama at naghudyat ng isang tango. Nagkubli siya pansamantala sa madilim na bahagi ng lugar at hinintay ang membro ng kulto sa paglapit ng mga ito sa kanilang kuta. Ilang sandali pa, nasipat na niya ang mga ito na naglalakad na papalabas ng baryo habang may tangan-tangan na mga taong walang malay. Para naman di siya mahalata ng mga yun, minabuti niyang dalhin ang bangkay ng lalaking kanyang pinaslang. Mabilis siyang sumunod sa mga yun. At ilang sandali pa ay naabutan na niya ang mga ito. Di naman siya nahalata ng mga yun dahil sa may daladala siyang isang bangkay ng tao. Sa paglayo ni Sed sa baryo, kasama ng grupo ng kulto, dito na nag-umpisang kumilos sina Jacob, Joselito at Ginoong Mirno at ilang pang kasama nila noong antingero. Agad silang nag-usal ng mga pansabulag upang malaya nilang masundan at malaman ang eksaktong kinaroroonan ng lungga ng mga ito. Ginawa rin nila ang bagay na yun upang maging ligtas sila sa anumang nilalang na nagbabantay sa paligid na kasapi ng kulto. Ilang minuto pa ang pagsunod nila sa grupong kinabibilangan ni Zed. Nakita nila mula sa kalayuan na pumasok ang mga yun sa isang yungib na gawa sa bato sa gitna ng kakahuyan. Mula doon ay nagkubli muna sila sa matataas na damo upang pagmasdan ang paligid ng kuta ng mga kulto. Sa paglibot nila ng kanilang paningin sa paligid ng kuta, nakita nila ang mga engkantong itim na maiging nagbabantay sa paligid nito. May nasisipat din sila noong mga aswang na pagala-gala din sa paligid. Di naman sila basta-basta makikita at maaamoy ng mga yun dahil sa karga nilang mga pansabulag. Ibaling natin ang kwento sa kinaroroonan ni Sed. Nang makapasok na si Sed sa loob ng kuta ng kulto, tumambad sa kanya noon ang nasa 30 katao na sa pagkakaalam niya ay kasapi ng kulto dahil sa iisa ang kasuotan ng mga ito. Di naman siya napapansin ng mga ito dahil nakakubli ang kanyang presensya ng pagiging aswang. Nakita din niya na iisa ang pasukan at labasan ng kutang iyon. Kaya't kung saan siya pumasok ay dun din siya lalabas. Kung saan napakaraming bantay na engkanto ang nakaabang. Dito din niya nakita ang isang ribulto na merong napakapangit na muka. May mahabang sungay iyon at malaki ang tiyan na siya namang sinasamba ng mga yun. Bawat nakikita niya na ginagawa ng mga ito ay ginagaya na niya lamang upang di siya mahalata ng mga yun. Nasaksihan niya din doon ang pagkilit ng isang kasapi ng kulto sa liig ng isang lalaki. At ipinatak ang dugo nito sa ribulto ng isang demonyo. Di niya alam kung para saan ba yun. Kung sa pag-aalay ba o pagbuhay sa mismong dyablo.
na kanilang sinasamba. Nang pumasok sa isip ni Sed ang mga kasama niya, alam niyang nakaabang yun sa kanya dahil alam niyang sinundan sila ng mga ito. Kasama din kasi yun sa plano nila eh. Nang makahanap naman ng pagkakataon si Sed, nagkunwari naman siya na lalabas muna siya sa kuta na yun. Wala namang pumigil sa kanya dahil nakasuot din siya ng mga kasuotan ng mga yun. Di rin naman siya hinarang ng mga engkantong bantay. Tumingin lang sa kanya ang mga yun, tapos hinayaan na siya. Nang tuluyan nang makalabas si Sed sa kuta, dali-dali naman siyang naglakad upang tuntunin ang kinaroroonan ng mga kasama niya. Nag-usal din siya noon ng sabulag sa kaliwa para malaya siyang makagalaw at di mapansin ng mga nagbabantay na mga engkanto. Ilang sandali pa, nahanap na niya ang pinagkukublian ni na Jacob. Kaagad din naman niyang inilahad ang nakita niya at nasaksihang kaganapan sa loob ng kuta ng kulto. Nang marinig ni Ginoong Mirno ang kanyang mga sinabi, agad itong napawi ka ng, Nako, lintik! Sana hindi tamang hinala ko. Binubuhay nila ang kanilang Panginoon at nasa huling bahagi na sila ng kanilang proseso. Nang marinig nila ang sinabi ni Ginoong Mirno, agad naman silang nagsihanda noon habang patuloy na pinagmamasdan ang paligid. Agad naman na pinabalik noon ni Ginoong Mirno si Sed sa loob ng kuta ng mga kulto, na isa sa kanilang malaking pagkakamali. Dahil sa muling pagbalik ni Sed sa loob ng kuta na yon, ay doon siya mapapahamak dahil sa mabubunyag na ang kanyang pagpapanggap. Nang masabi ni Ginoong Mirno na bumalik na si Sed sa loob ng kuta, kaagad din naman itong nagtungo doon. Sa muli niyang pagpasok, ay napansin niyang nagtitinginan sa kanya lahat ng mga nanto doon. Kasabay nito ang pagwiwika ng pinuno ng mga ito ng, May impostor sa loob ng kutang ito. Isang pagkakamali ang ginawa nito sa pagdala ng isang bangkay ng kasapi ng aming grupo. Wika ng pinuno ng mga kulto. Kung sino ang walang suot na kwintas na sumisimbolo sa ating grupo, ay siyang impostor. Dahil nasa taong pinaslang nito ang kwintas ng ating grupo. Dagdag pa na wika ng pinuno sa mga kasama nito. Nang sandaling yon ay nabahala si Sed kasi wala siyang kahit anong kwintas na suot. At sa sandali ding yon, lahat ng tao sa loob ng kuta ay nakatitig sa kanya ng napakasama. Akma na sana siyang magpapalit ng anyo nang biglang may sumapak sa kanya na isang malaki at maitim na nilalang. Matapos nun, nawalan siya ng malay. Pagkamulat niya, nakagapos na ang mga kamay at paa niya. Tapos ay pang ibabang kasuotan lang ang suot niya. Naisin man niyang magpalit ng anyo para makatakas, hindi niya magawa. Dahil para bang may kung anong orasyon at dasal ang pumipigil para gawin niya yun. Nawalan na ng pag-asa si Sed na makatakas sa mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumapit sa kanya ang pinuno ng mga kulto. Sabay wika niya ng, Isang gabunan. Anong ginagawa mo sa aming teritoryo? Di ka makakaalis dito. Gagawin na lang kitang alay sa aming Panginoon. Pag nagawa namin yun, ang dugo mo mismo ang bubuhay sa aming kinikilalang Diyos. Wika ng pinuno ng kulto na may kasama pang tawa. Nang marinig ito ni Sed,
Sobrang pagkabahala naman ang kanyang naramdaman noon. Dahil sa naglabas na rin ng isang punyal ang pinuno ng kulto at nag-aamba na itong saksakin si Sed. Kaya naman, napawi ka na lang si Sed sa kanyang sarili ng, "Ama, kung hanggang dito na lang ang buhay na ipinagkaloob mo sa akin, ay malugod ko itong tatanggapin. Gabayan niyo nawa ang aking pamilya at kaibigan na aking maiiwan. Kung ito na ang huling yugto ng aking buhay." Wika ni Sed sa kanyang isipan. Bugbog na rin ang katawan niya noon dahil sa mga sipa at suntok na ibinabato sa kanya ng mga kasapi ng kulto. Di naman siya makalaban sa mga ito sa kadahilan ng napakarami ng mga ito at hindi pa niya magawang makapagpalit ng anyo na tila ba merong isang mahikang itim na pumipigil dito. Lingid naman kina Jacob at sa mga kasama nito ang nangyayari kay Sed sa loob ng kuta ng kulto. Kaya naman, naalarma na ang mga ito dahil sa ilang oras na ang lumipas. Hindi pa sila muling inaabisuan ni Sed. Nag-umpisa ng kumilos ng marahan nun sina Jacob papalapit sa kuta ng kalaban. Marahan silang gumagapang nun at panay ang pag-uusal ng mga pansabulag sa paligid. Balak nilang pasukin nun ang kuta ng kalaban upang sa ganun ay wala nang makatakas sa mga ito. Nang tuluyan na nilang nalapitan ang lugar kung nasaan ang kuta, agad naman silang sumilip sa loob nito upang sipatin kung ano na ba ang nangyayari. Nakakubli sila noon sa gilid ng pader ng kuta habang sumisilip sa loob nito. Nang masipat ni Jacob ang mga kaganapan, agad naman siyang natigilan at nabigla sa sobrang gulat dahil sa nakita niyang nakagapos si Sed habang nakatali sa isang haliging nakatayo sa gitna ng kuta. Nang mapansin naman siya ng kanyang mga kasama, agad din naman siyang tinanong ng mga ito, Jacob, ano bang nangyari? Anong nakita mo? Bakit parang gulat na gulat ka, iho?" tanong ni Joselito. Agad din namang tumugon si Jacob ng, Si Sed manong nasa kapahamakan na," sagot ni Jacob. Subalit nang masambit yun ni Jacob, di niya na nagawang manahimik pa dahil nasipat niya noon ang pag-amba ng pagsaksak kay Sed ng isang lalaking kasapi ng kulto. Agad siyang naglikha noon ng ingay upang agawin ang atensyon ng mga yon. Agad namang natigilan ang mga kulto sa kanilang ginagawa at tumingin kung saan nagtatago si Jacob at ang mga kasama nito. Dahil sa ginawa ni Jacob, wala na silang nagawa noon kundi ang lumabas silang lahat sa kanilang mga pinagtataguan. Nang makita sila ng pinuno ng mga kulto, agad na nagwika ang lalaking yon ng, "Sa inyo ba ang gabunang ito? Mirno!" "At saka, ano namang ginagawa nyo dito? Paano nyo kami natunton? Ha?" Agad na wika ng lalaki matapos silang makita nito. Sa amin ang gabunan na yan. Huwag na huwag mo siyang gagalawin. Masyado kasing lantaran ang pangbibiktima nyo ng tao Kaya madali lang namin kayong nahanap. At sinisigurado ko sa inyo na ngayong gabi, mabubura na kayo dito sa mundo ng mga buhay kasama ng sinasamba niyong Panginoong Diablo. Mariing sagot naman ni Ginoong Mirno sa pinuno ng kulto. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Marami kami dito. Meron pa sa labas. Baka wala kayong magawa." Pang-iinsultong wika ng lalaki. Agad din naman yung muling tinugon ni Ginoong Mirno ng, Kayo na lang ang nandirito sa loob.
Ang problema namin, Napoleon, wala ka ng alipores na aasahan sa labas dahil lahat ng alaga nyo sa labas ay nilamon na ng lupa. Tugon muli ni Ginoong Mirno dito. Nang marinig yon ng pinuno ng mga kulto, labis-labis na lamang ang galit nito sa kanila. At dahil doon ay nag-umpisa na ring hugutin ng mga kasamahan nito ang mga sundang na kanilang tangan. Dahil sa pangyayaring yon, naghanda na rin noon sina Jacob. Mas tinaasan pa nila ang kanilang mga bakod sa katawan dahil sa napakarami ng kanilang mga kalaban. Sa pagtaas ng tensyon sa paligid, hinugot na rin ni Jacob ang kanilang mga tangang sandata. Ngunit kakaiba nun ang tangang sandata ni Ginoong Mirno dahil sa ito ay isang sansibar o isang mahabang itak na may manipis na talim na maihahambing sa espada. At sa mga kasamahan naman ni Jacob ay ang mga lagaraw o kawit sa Tagalog. Kay Joselito naman ay ang tangan niyang shotgun at isang tabak na may mahabang puluhan. Hinugot na rin ni Jacob ang kanya ring sandata, 2 sanggot o halabas sa Tagalog. Dahil sa mga pangyayaring yun, kanya-kanyang usal na ng orasyon ang bawat kasapi ng kulto, na sa pagkakaalam ni Jacob ay orasyon yun kontra sa kabal na labis naman nilang ikinabahala. Natigil naman sila nang magwikang muli ang pinuno ng mga kulto ng Labis na ninyo kaming pinipirwisyo, Mirno! Nananahimik kami dito? Lumayo na nga kami sa inyo pero hinahamak nyo pa rin kami. Dapat na kayong mabura upang walang humadlang sa aming plano. Wika ng pinuno ng kulto. Sa winika naman ng lalaking yon, sinagot naman yung muli ni Ginoong Mirno ng At kami pa ngayon ang nakakapirwisyo. Sa tingin nyo, katanggap-tanggap ba ang mga taong kinukuha nyo ang bawat miyembro ng kanilang pamilya? Kayo ang dapat mawala dahil salot kayo sa lipunan. Mariing sagot ni Ginoong Mirno. Nang marinig naman yon ng mga kasapi ng kulto, di na sila nakapagpigil at naghudyat ang pinuno ng mga ito ng pagsugot kina Jacob. Habang nakaamba ang mga sundang ng mga ito upang paghahatawin sila, kaya naman wala na silang nagawa kundi ang sumagot sa pag-atake ng kanilang mga kalaban. Magsihanda kayo! Huwag niyong ibababa ang mga depensa niyo! Bantayan niyo ang bawat isa sa inyo! At huwag kayong tatawag ng inyong mga gabay! Maaari nilang gamitin ang mga yon laban sa atin! Hindi basta-basta ang kaalaman ng pinuno nila! Nang marinig naman yun ni Jacob, tanging pagtango na lang naman ang naisagot nila dito sa paglalapat ng 2 grupo sa kanilang pagsasalubong. Panay ang sigaw at hinagpis sa sakit ang tanging umaalingaw-ngaw sa loob ng kuta ng kulto. Pagtatama ng mga talim na bakal na sandata at iilang mga putok ng baril. Sa mga oras naman na ito ay walang malay si Sed dahil sa malubhang pinsalang natanggap ng kanyang katawan habang nakagapos o nakatali sa isang bahagi ng kuta. Nakabawas na sina Jacob ng kanilang mga kalaban. Dahil sa galit ni Jacob sa ginawa ng mga ito kay Zed,
ay walang habas niyang ginigilitan ang bawat kasapi ng kulto na kanyang nakakaharap. Mabilis ang mga pagkilos nila noon dahil sa mga tangan nilang mga mutya. Si Ginoong Mirno naman noon ay kinakaharap ang pinuno ng kulto na ayon sa pinunong maestro ay si Apollyon. Hinahataw ng mga ito ng kanilang mga sandata na kanilang tangan. Ang mga kasama naman nila noon ay nakikipagbuno pa rin sa mga iba pang kasapi ng kulto. Ang bawat sahig at dingding ng kuta na yon ay napakarami ng bahid ng dugo dahil sa mga talsik ng dugo dulot ng sagupaang yon. Bigla namang tinawag ni Joselito noon si Jacob at sinabing, Jacob! Iligtas mo ang kaibigan mo at ilayo mo siya dito. Sige na, kami na ang bahala dito. Wika ni Joselito kay Jacob. Nang marinig naman yun ni Jacob, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunod. Subalit nang akma na niyang lalapitan noon si Zed, nakita niyang may 4 na lalaki ang nakaharang sa kanyang daraanan. Kaya naman sa pagmamabilis niya na mailigtas si Zed, tinakbo niya ang mga lalaking yun kasabay ng pagwasiwas niya ng kanyang tangang sangkot. Sa paglapit niya sa mga ito, wala namang kahirap-hirap niyang nagapi ang mga yun gamit ang lakas na nagmumula sa kanyang mga tangang medalyon at mutya. Matapos niyang mapatay ang 4 na lalaking yun, kaagad naman niyang nilapitan noon si Zed upang kalagan. Nang makalagan niya na si Zed noon, buong lakas naman niya itong pinasan at dinala papalabas ng kuta. Iniwan niya noon ang mga kasama niya na patuloy pa ring nakikipaglaban sa mga natitira pang kasapi ng mga kulto. Nang makalabas na sila sa kuta, nanlumo ng sobra si Jacob dahil sa akala niya ay patay na si Zed sa kadahilan ng di ito gumagalaw. Nahimasmasan lang naman si Jacob nang pulsuhan niya si Zed. Naramdaman niya kasi ang pagtibok ng pulso nito. Isinandal niya pansamantala si Zed sa isang puno at kumuha ito sa kanyang sisidlan ng mga gamit sa panggagamot. Nang malapatan na ni Jacob ng paunang lunas si Zed, naupo ito sa tabi ni Zed at mas pinili na doon na lamang hintayin sina Ginoong Mirno at Joselito at iba pang mga kasama nila. Balik tayo sa loob ng kuta ng kulto. Kukunti na lang ang bilang ng mga kasapi ng kulto dahil sa napas lang na ni Joselito ang iba dito. Nakipagbuno ito gamit ang tabak na kanyang tangan. Si Ginoong Mirno naman ay nakikipagpalitan ng taga sa pinuno ng kulto. Nang biglang lumayo kay Ginoong Mirno ang kanyang kalaban at nag-usal ito ng mga orasyon. Ganon din naman ang ginagawa ni Ginoong Mirno na tila ba kinukontra nila ang bawat isa. Nagbabatuhan sila ng mga tigalpo noon, subalit pareho silang hindi tinatablan ng mga tigalpong kanilang binibitawan sa isa't isa. Nang makakuha ng pagkakataon si Ginoong Mirno, mabilis niyang sinugod ang pinuno ng kulto at agad na inundayan ng hawak nitong sansibar na punong-puno ng sumpang dasal. Pag-unday ng saksak ni Ginoong Mirno dito, di na ito nagawang salagin ng kanyang kalaban dahil sa nanghihina na rin ito dahil sa pakikipaglaban niya sa pinuno ng mga antingero. Pagtarak ng sansibar ni Ginoong Mirno sa katawan ng pinuno ng kulto, sumuka ito ng tugo habang naghahabol ng paghinga.
Maya-maya pa, binawian na ito ng buhay dahil sa tumagos sa katawan nito ang sansibar ni Ginoong Mirno. Sina Joselito at ang iba pa noon ay nagawa ng matalo ang natitira pang kasapi ng kulto. Subalit nagtamo rin ng mga pinsala ang mga kasama nila noon dahil sa pagkaubos ng kabal at bakod na dasal ng mga ito sa kanilang katawan. Nang tuluyan na nilang natalo ang kanilang mga kalaban, nagtinginan naman sila noong magkakasama na may halong ngiti habang humahangos dahil sa pagod sa pakikipaglaban. Dahil sa matagumpay nilang misyon, masaya naman silang lahat noon at kahit papano, nagpapasalamat sila dahil sa walang nabawas sa kanilang grupo. Baliwalo pa sila noong nasa loob ng kuta ng kulto. Sina Ginoong Mirno naman noon ay nakaupo na dahil sa pagod din nitong nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapagpahinga na sila, nagpasya na silang lisanin ang lugar at bumalik sa baryo upang magpahinga. Ngunit bago sila tuluyang umalis doon sa lugar, ay tinipon nila ang mga bangkay ng kulto at kanila itong sinilaban. Giniba na rin nila noon ang ribulto ng dyablo sa kutang iyon. Sa paglabas nila sa kuta, naabutan nila noon si Jacob at Sed na nakasilong sa ilalim ng isang puno. Iyo, Jacob, tayo na. Tapos na. Wala nang manggagambala sa lugar na ito. Masayang wika ni Joselito paglapit nila sa kinaroroonan ni na Jacob at Sed. Agad na ring pinasaan ni Jacob nun si Sed na wala pa ring malay sa sandaling iyon. Nagtungo na sila noon sa baryo upang doon ipagpatuloy ang kanilang pagpapahinga. Bandang 3:00 na noon ng madaling araw nang makarating sila sa baryo. Sa pagdating nila dito, nadatnan pa nila noon nagising pa ang matanda habang nasa loob ng kamalig na pagmamay-ari nito, na tinutuluyan naman ni na Jacob. Sa paglapit nila dito, kaagad din naman noong inilapag si Sed sa papag upang ipagpatuloy ang panggagamot niya dito. Nabaling naman ang atensyon nila noon sa may-ari ng kamalig nang magwika ito sa kanila ng, "Mga kaibigan, kumusta ang inyong naging lakad? Nagtagumpay ba kayo?" Wika na tanong sa kanila nito. Nang marinig naman nila ang tanong ng matanda, buong kagalakan naman nila itong tinugon ng, "Oho Manong, nagapin na po namin ang buong grupo ng kultong yon. Pati na rin po ang mga iilang kasanggan nitong mga engkanto." Tugon naman ni Jacob. Subalit nagulat naman sila sa muling itinanong sa kanila ng matandang yon. Masaya ako para sa inyong tagumpay mga kaibigan. Subalit meron pa tayong isang problema. Batay sa inyong pagsalakay, hindi nyo nabanggit na nagapin nyo rin ang isang lipi ng mga aswang na naninirahan malapit sa kuta ng kultong yon, mga Ginoo. Batid kung nakita nyo na rin ang iba sa kanila, hindi ba? Muling tugon at tanong sa kanila ng matanda. Matapos nilang marinig ang sinabi ng matanda sa kanila, ay laking gulat na lamang nila dahil sa oong at nasipat nila ang iilang mga aswang sa paligid ng kuta. Subalit wala silang nakaharap na kinabibilangan ng grupo ng mga aswang. At dahil dun, pinili nila na balikan ang lugar at tuntunin ang baryo ng mga aswang na sinasabi ng matanda. Nang biglang pumasok sa isip nila ang isang katanungan na nais nilang mabigyan ng sagot ng matanda. Yun ay bakit marami itong nalalaman ukol sa kulto at mga nilalang
na kasapi ng mga ito. Nang marinig ng matanda ang tanong nila, tumawa lang naman ito habang sumasagot ng, Mga kaibigan, hindi ko pa nga pala nasabi sa inyo na isa ako sa mga kasapi ng kultong yan. Ilang taon na ang lumipas, pero tinakasan ko sila dahil sa di ko maatim ang mga ginagawa nilang walang awang pagkithil ng buhay ng mga inosenteng tao. Wika ng matanda. Dagdag pa nito na nagawa niyang matakasan ang mga yun sa pamamagitan ng pagbaon niya ng mga kagamitang nagmula sa kultong yun, gaya ng libretang itim, mga kwintas at medalyon. Kasama na ang kanyang kasuotan nang minsan siyang mahiwalay sa mga ito nang pumunta sila sa ibang baryo upang humanap ng kanilang bibiktimahin upang gawing alay. Matapos niya yung gawin ay mabilis niyang binagtas ang kagubatan na nagdulot naman upang mapadpad siya sa baryong iyon at kinupkop ng mag-asawang magbubukid. Ngunit ilang buwan lang ang nakakaraan nang tumira ito sa bahay ng mag-asawa nang biglang mawala na lamang ang mga yun sa di malamang dahilan. Kaya naman ang lahat ng ari-arian ng mga yon ay naiwan sa kanyang pangangalaga. Nang marinig nila ang kwento ng matanda ay tanging pagngiti na lamang ang kanilang naisagot dito. Medyo nag-aalangan pa sila sa matanda nang malaman nilang dati itong kasapi ng grupo ng kultong kanilang tinugis. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti namang bumubuti ang kalagayan noon ni Zed. Nakakabawi na ito sa kanyang lakas at bumubuti na rin ang kalagayan ng kanyang katawan noon. Makalipas ang ilang araw na paghihintay nila sa paggaling ni Zed ay hindi naman sila nabigo dahil sa mabilis lang itong nakabawi mula sa mga pinsalang kanyang natamo nang minsan siyang nahuli ng mga kulto. Pagsapit nga ng araw na yun, napagdesisyonan na nila na muling salakayin ang angkan ng mga aswang na natira sa kanilang ginawang paglusob sa kuta ng mga kulto. Kinahapunan ng mismong araw na yun, inihanda na nila ang kanilang mga gamit na kakailanganin sa kanilang gagawing pagsalakay sa mga aswang na ayon sa may-ari ng kamalig ay ang lahi ng mga kurukutong na aswang. Pagsapit ng kinagabihan, nag-umpisa na nga silang tumungong muli sa loob ng kagubatan. Kasama na rin nilang lumakad itong si Zed. Nagpaalam din sila noon sa may-ari ng kamalig upang hindi na ito maghanap sa kanilang pag-alis. Habang binabagtas nila ang daan, wala pa naman silang nararamdamang kakaiba hanggang sa may naririnig silang mga huni sa paligid. At kakaiba ang mga tunog ng mga ito. At ang tunog nun ay parang huni ng tuko na nagsisimula pa lamang humuni. Nang marinig nila ito, ay bigla agad naman silang nakiramdam at nagmasid sa paligid. Dahil sa parami na ng parami ang humuhuni sa paligid, bigla naman silang natigilan dahil sa nasa gitna na sila ng kakahuyan na di kalayuan sa pinagkukutaan ng mga kulto. Sa pagsipat naman nila sa itaas ng mga puno, tumambad sa kanila ang mga malaaninong mga nilalang na nagniningas ang mga mata. Tumutulo din ang mga laway ng mga yun na tila ba gustong-gusto na silang lapain. Nang sandali naman na yun ay napawika si Ginoong Mirno ng, Mukhang alam nila ang ating pagdating, mga kasama. Merong taong nagkanulo sa atin, kaya tayo natambagan ng mga ito. Wika ni Ginoong Mirno. Sumingit naman ng salita si Joselito. Oo nga po, Pinonong Mirno. Ngunit sino? Walang traidor sa ating grupo, maestro. Kaya imposibleng
isa sa atin ang nagtraidor. Maliban na lang kung merong isang tao na di kasapin ng ating grupo ang nagbigay ng mga impormasyon sa mga demonyong ito tungkol sa ating gagawing pagsalakay. Tugon ni Joselito sa sinabi ni Ginoong Mirno. Nang merong nagsalitang isang matanda na lumabas mula sa dilim. Laking gulat naman nila nang makita nila ang pagmumuka ng lalaking yun. Dahil sa ang matandang yun ay ang may-ari ng kamalig na nagpatuloy sa kanila habang naglalakad ito patungo sa kanila. Nagwiwika ito ng tatawa-tawa pa. Mukhang mamamatay na kayo dito, mga kaibigan. Napakahina nyo naman. Di nyo man lang nagawang maramdaman. Wika nito sa kanila, sabay tawa ng nakakaloko. Nang marinig naman nila ang winika ng matandang yun, galit na galit naman nila itong tinugon ng, "Traidor! Traidor kang matanda ka! Nalinlang mo pala kami. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi kami ang mamamatay ngayong gabi, kung hindi kayong mga demonyo." Sagot naman ni Jacob sa matanda. Subalit natigilan silang lahat nang magwika si Sed ng, "Mga kasama, ipaubayan nyo na sa akin ang mga kutong lupang to nang makabawi man lang ako kahit papano sa nata mo kong pagkabugbog." Wika ni Sed. Nang marinig nila ang winika ni Sed, wala naman silang nagawa noon kundi ang sumang-ayon dahil sa naglalakad na si Sed papalapit sa matanda habang nag-aangil na ito. Nang makita nila ang paghakbang ni Sed patungo sa mga kalaban nilang mga aswang na kung tawagin ay mga kurokoto, hinayaan na lang nila si Sed dahil sa alam nilang hindi magpipresenta itong si Sed na harapin ang mga kalaban kung hindi nito kayang mag-isa ang kanyang mga makakaharap. Kaya naman pinagmasdan na lang nila ang mga maaaring mangyari. Habang tinitignan pa ni Jacob ang kanyang matalik na kaibigan, napapangiti pa ito dahil sa pagtitiwala niya kay Sed. Alam niya kasi na pag nagbitaw ng salita si Sed, tiyak mangyayari iyon. Pero nang makita naman si Sed ng matandang nanlinlang sa kanila, ay tumawa lang naman ito. Sabay sabi ng, Mukhang nahihibang ka na, bata. Bakit? Ano ba ang kaya mong gawin? Pangmamaliit ng matanda kay Sed. Lingid kasi dito sa matanda ang tunay na kaanyuan ni Sed dahil sa nakakubli ang presensya nito ng pagiging gabunang aswang. Sa mga winika naman ng matanda kay Sed, tinugon naman niya ito ng nakangiti habang nang didilat ang mga mata ng, "Haha, baka magsisi ka, tanda, kapag nalaman mo. Pero wala rin akong magagawa kundi ang lipulin kayo. Ito kasi ang pinunta namin dito. Ang tuluyang ubusin ang angkanyong basura sa lipunan." Matikas na sagot ni Sed sa matanda na pag-aralgal na ng pag-aralgal ang boses dahil parang umakawala na ang halimaw sa loob nito. "Partida." Medyo pinipigilan pa niya yun habang nagsasalita. Dahil naman sa sinabi ni Sed, labis na lamang ang galit na naramdaman ng matandang aswang na yun sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman itong sumipol. Kasabay ng paglundag ng mga malaaninong aswang na kasama nito na mga nasa itaas ng puno. Medyo maliwanag noon ang buwan na siyang nagbibigay naman ng liwanag sa buong paligid. Nang masinagan ang mga nilalang na yon ng buwan, ay dito nila nakita ang tunay na itsura ng mga ito.
Paglalarawan ni Jacob sa mga nilalang na yun, maiitim ang balat ng mga yun na nangingintab naman sa langis. May mga mahahabang kuko at matatalas na mga ngipin. Wala ding kahit anong buhok sa katawan ang mga nilalang na yun, at maging sa ulo na tila ba napakalandas ng buong katawan ng mga iyon kung titignan mo. Malalaki ang mga mata ng mga yun na parang sa ahas. Sa mga sandali naman na yun, binibilang ni Sed ang kalaban na kanyang makakaharap. Nasa 8 ang bilang ng mga ito, kasama ng matandang nanlinlang sa kanila. Nang napagtanto na ni Sed na kakayanin niya ang mga yun, dito na siya nagsimulang magpalit ng kanyang anyo bilang aswang. Laking gulat ng matanda nang magsagabunan si Sed at meron pa itong mga pakpak na napakalalapad. Kumpara naman sa kanyang ama na si Ginoong Bugil noon, mas maliit ng konti ang pangangatawan nun ni Sed. Subalit ang kapalit naman nun ay ang mas mabilis nitong pagkilos. Sa pagkakita sa kanya ng matanda, ay napaatras naman ito habang ngumingisi at nagsasabing, Gabunan pala. Ha? Di ko alam na may aswang pala kayong kasama. Pero tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin, gabunan. Mga kasama, unahin yung patayin ang gabunan na yan. Wika ng matanda. Tumugon naman agad si Sed. Akala ko ba malakas ka sa larangan mo, tanda? Pero bakit kapwa mo demonyo ay di mo nagawang naramdaman? Mahina ang lahi nyo kumpara sa mga nakaharap naming ikugan. Sagot naman ni Sed dito. Nang marinig naman ng matandang yun ang sinabi ni Sed, ay laking gulat na lamang nito dahil sa alam niyang malalakas ang lahi ng mga ikugan. Maging sina Ginoong Mirno noon at Joselito ay nagulat, pati ang iba nilang mga kasama. Kaya naman napatingin silang lahat kay Jacob. Isang tangulang naman ang isinagot ni Jacob sa mga ito, bilang hudyat ng salitang oo. Dahil naman sa sinabi ni Sed, di na mapakali ang matanda at mga kasama nito. Dahil sa kanilang mga narinig, iniisip kasi nila na kung paano nakaligtas ang isang gabunan sa lahi ng mga ikugan. Kaya naman, muling nagwika ang matanda ng, Sinungaling ka! Papaano kang nakaligtas sa mga ikugan? Gayong mas malakas sa inyong mga gabunan ang lahi ng mga ito. Wika ng matanda. Malakas kaysa sa aming mga gabunan, kamo? Bakit namin sila natalo kung tunay nga silang malakas, tanda? Pero hindi na mahalaga yun. Ang mas alalahanin ninyo ay ang buhay nyo ngayon. Dahil malapit na itong mawakasan. Dagdag pa ni Sed. Dahil doon ay galit na galit naman ang matandang yun habang nagsasabi ng, Sinungaling! Sinungaling ka! Mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo ang gabunang yan! At dahil doon ay walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kurukuto na mga aswang kay Sed. Sabay-sabay na lumundag ang mga yon patungo kay Sed at inundayan ng mga kuko at pagkagat ng mga ito. Subalit bago naman sila makalapit kay Sed, nang biglang maglaho si Sed sa dilim. Laking gulat naman nilang lahat nang biglang bumulaga sa harapan ng matanda si Sed. Sa gulat ng matanda, kinalmot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Subalit na iwasan naman yun ni Sed nang muli itong maglaho.
Kasabay ng paglaho nito sa dilim ang paglaglag ng isang ulo ng isang aswang nakasama ng matanda. Bumagsak na lang sa lupa ang katawan ng nilalang na yun na nakahiwalay na ang ulo nito. Napapangiti lang naman nun ang kasama ni na Jacob. Pati na rin siya sa ipinapakita ni Sed na kakayahan. Si Joselito naman ay lagi niyang nakikita sa katauhan ni Sed si Ginoong Bugil, sapagkat parehong-pareho ang paraan ng mag-ama sa pakikipaglaban. Natigilan naman silang lahat nang masipat nila ng pagbabaliin ni Sed ang mga ulo ng mga nilalang na alipores ng matanda. Na kung tawagin nga nila ay mga kurukuto na aswang. Konting kaalaman lang, ang mga kurukuto ay isa sa mga lahi ng aswang na may kakayahang magsaan yung pusa at aso. Kapag nasaan yung tao naman sila, malalaman mo lang ito na isang kurukuto kapag nakita mo itong hindi nakalapat ang paa sa lupa habang nasaan yung tao ito. Paborito din ng mga ito ang kumain ng mga tao, lalong-lalo na ang mga bata na mahilig gumala ng gabi. Inaabangan nila ito habang nagkukubli sila sa puno, habang humuhuni na parang sa tuko. At pag napadaan na sa tapat ng puno ang kanilang bibiktimahin, saka nila ito hahatakin papaitaas ng puno. At doon nila kakatayin ang kalunos-lunos na katawan ng biktima. Balik tayo sa kwento. Matapos gawin ni Sed ang pagbali sa mga ulo ng mga aswang na yun, kaagad din naman niyang hinarap ang matanda habang nagsasabi ng, "Tanda, pagbibigyan kitang ipagtanggol mo ang iyong buhay. Ilabas mo ang tunay mong anyo at lumaban ka sa akin. Pag natalo mo ako, bubuhayin ka namin. Pero pag hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo." Wika ni Sed na parang lumilitaw ang pagkademonyo nito sa kanyang tunog. Nang marinig naman ng matanda ang mga sinabi ni Sed, ay napangisi naman ito. Kasabay ng pagngisi nito ay ang pagbabago nito ng kanyang kaanyuan. Maya-maya pa, naging tuluyan na nga ring aswang yung matanda. Walang pinagkaiba ang itsura nito sa mga naunang nakalaban ni Sed. Ang kakaiba lang sa matandang aswang na yun, mauumbok ang mga kalamnan nito at meron itong buhok na isang diretso mula ulo pa ibaba sa kanyang likod. Nang makita naman yun ni Sed, ay medyo nagulat pa siya dahil sa noong sandali lang na yun niya nasilayan ang ganoong uri ng nilalang. Subalit, ipinagsawalang bahala niya lamang ito dahil sa alam niya sa kanyang sarili, mas superior ang kanilang lahi kumpara sa lahing ito. Bagaman alam niyang ang matandang yon ang nagsisilbing parang gabunan ng lahing kurukuto, di pa rin ito naging sapat upang masindak siya nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Halos mabalot na ng katahimikan noon ang paligid. Wala kang maririnig na mga tunog noon ng kahit anong hayop maliban sa angil ng dalawang magkalabang aswang. Paglipas ng sandali, laking gulat naman nila noong lahat nang makita nila ang tangan nitong kwintas. Nanlaki ang mga mata nilang lahat noon dahil sa ang kwintas na suot ng nilalang na yun ay ang trispikong dignum. Kaya naisip nilang lahat na mahihirapan si Sid noong makipagbuno sa aswang na yun
kung sa pisikalan lang na lakas. Dahil sa malakas ang gamit na yun. Kung alam ng may tangan nito ang lahat ng dasal na ginagamit sa Trispicong Dignum upang mapalabas ang lahat ng kakayanan nito. Mukhang nagulat kayong lahat. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung papaano ko papaslangin ang gabo ng kasama nyo. Wika ng matandang aswang. Sa pagwika ng matandang yun, kasabay nito ang mabilis nitong pagsugod kay Ced. Napakabilis ng pagkilos ng nilalang na yun na hindi naman halos masabayan ni Ced. Bagaman isinagad na ni Ced ang kanyang bilis noon, nakapagtatakang hindi pa rin iyon sapat upang matapatan niya ang bilis ng kanyang kalaban. Nasasalagman niya ang bawat pag-atake nito. Ramdam na ramdam naman niya ang bigat ng bawat pagtama ng atake nito. Yan lang ba ang kaya mo? Ang salagi ng bawat atake ng kalaban mo? Napakahina mo. Naturingan ka pa namang gabunan. Nakapagtatakang natalo mo ang isang ikugan na ganyan lang ang kaya mo. Pero wag kang mag-alala dahil ito na ang katapusan mo. Wika ng nilalang kay Ced. Dahil sa sinabi ng nilalang ay di na nakapagpigil si Ced. Kaya naman sinabayan niya ito sa pag-atake. Parehas nila noong tinatamaan ang bawat isa. Subalit mas malalim ang mga natatamong sugat noon ni Ced. Habang ang nilalang na yun ay konting galos lang ang natanggap sa pag-amba ng matatalas na kuko ni Ced. Napapagana pa niya ang kabal ng Trispicong Dignum. Mahirap to. Baka mapas lang niya ang kaibigan mo, Jacob. Wika ni Ginoong Mirno habang nakamasid sila noon sa nagaganap na sagupaan ni Ced at ng matandang aswang. Dahil sa natamong sugat ni Ced ay unti-unti na siyang nanghihina. Pero kahit ganun pa man, buong tapang pa rin niyang hinarap ang nilalang na kanyang kalaban. Nang mapansin naman ni Jacob ang kanyang panghihina, nagwika naman ito ng, Pre! Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Wika ni Jacob ng pasigaw. Agad din namang sumagot si Ced. Hindi na, pre. Kaya ko na to. Magtiwala ka. Sagot naman ni Ced. Kaya mo? Sigurado ka, iho? Mukhang mamamatay ka na nga eh. Singit na wika ng nilalang na kalaban niya. Subalit laking gulat naman ng nilalang na yun at halos lahat silang naroon ay nagulat sa sunod na ginawa ni Ced. Lumuhod ito sa lupa. Kasabay nun ang paglapat ng dalawang palad niya sa lupa. Maya-maya pa, meron itong hinugot mula doon na mga nagbabagang mga kadena na may talim sa dulo. Napakahaba ng mga kadenang yun na halos nasa 3 dipa. Kaya naman, bumalik sa alaala noon ni Joselito at ni Jacob ang mga pangyayaring minsan na nilang nasilayan. Ito ay nang minsang sakupin ng dyablo si Ginoong Bugil at gamit ang mga kadenang yun, nakipaglaban ito sa isang kampon ng kadiliman na si Baal. Tinawag noon ni Jacob si Ced na may halong takot at pag-aalala dahil sa baka matulad ito sa kanyang ama. Ced! Sa pagbanggit ni Jacob ng pangalan noon ni Ced ay agad din naman itong nagwika ng, Huwag kayong mag-alala mga kasama. Ipapanalo ko ang laban na to. Unti-unti na ring naghihilom ang sugat noon ni Ced na natamo niya sa matanda. Halos manlaki naman ang mga mata noon ng matanda dahil sa kanyang mga nasilayan. Sino ka bang talaga?
Saan mo nakuhang mga kadenang yan? Tanong ng matanda. Di na mahalaga na malaman mo pa, tanda. Ang mahalaga, sa oras na ito ay mapas lang kita upang matapos na kami dito at makauwi na kami. Subalit natigilan naman siya noon nang biglang mag-usal ng mga orasyon ang matanda, kasabay ng paglitaw sa paligid ng 3 malalaking itim na engkanto. Batid nilang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Trispiko na Dignum ang mga nilalang na yun, na siya namang kasangga ng pinuno ng mga kurukuto na aswang. Nakasapi din ng kulto. Di naman ikinabahala ni Ced ang paglitaw ng mga itim na engkantong yun. Mag-uusal na sana noon si Jacob upang tawagin ang mga dalakit nun. Nang matigilan naman siya, nang makita niyang mabilis na sumugod si Ced patungo sa mga itim na engkanto at kaagad na hinataw ng mga kadenang tangan nito. Agad naman na nalusaw ang isa sa mga itim na engkantong yun nang tamaan ng kadena ni Ced. Laking gulat naman noon ng matanda nang masaksiyan niya ang pagpatay ni Ced sa kasangganyang itim na engkanto na walang kahirap-hirap. Kaya naman pinagtulungan na nila si Ced. Sabay na sumugod ang matanda na yun kasama ng 2 itim na engkanto. Sinalubong naman ni Ced ang mga ito kasabay ng pagwasiwas niya ng mga nagbabagang kadena sa paglapit noon ng 3 kay Ced. Agad namang bumulagta at nalusaw ang isang engkanto nang matamaan ito ng nagbabagang kadena. Kahit naman na ganun na ang sitwasyon ng matanda, buong lakas pa rin naman itong inatake si Ced. Gamit-gamit ang matatalas nitong mga kuko, at ang isa pang engkanto nitong natitirang kasama ay panay din ang pagsapak kay Ced na mabilis naman noong naiiwasan ni Ced. Parang bumagal ka ata, tanda. Napapagod ka na ba? At nahihirapan? Uwi ka ni Ced. Manahimik ka! Tugon naman ng matanda. Habang patuloy na inuundayan ng matanda si Ced noon ng pagkalmot, di nito napansin ng pagtama ng kadena ni Ced sa kanyang engkantong kasama. Mabilis na nalusaw ang nilalang na yun. Nang mapag-alaman ng matanda na siya na lang muli ang lumalaban, mas lalo pa itong nagnais na mapas lang si Ced upang maipaghiganti ang kanyang mga kasanggang engkanto at pamilyang pinaslang ni Ced. Subalit di nito napansin ang pagwasiwas ni Ced ng isang kadena nito na mabilis namang pumulupot sa katawan ng matanda. Di na ito nakagalaw matapos mapuluputan ng kadenang yun, kasabay ng pagbagsak niya sa lupa. Nalusaw na rin ang tangan niyang Trispikong Dignum noon dahil sa ginawa ni Ced na pagpaslang sa mga engkantong itim, na tila ba ang mga engkantong yon ang nagsisilbing buhay ng Trispikong Dignum.